Isang pangungusap lamang mula kay Ming ay agad na nagpaliwanag ng misteryo at labis na nagalak ang Heaven's Secret Old Man kaya agad niyang sinimulang baguhin ang Heaven's Secret Diagram. Pagkatapos noon ay nanatiling tahimik si Ming at tahimik lamang na nagmamasid. Dahil alam na niya ang pamamaraan ng pagsasanay ng Heaven's Secret Old Man at personal niyang nasaksihan kung paano nito bawat hagod na binubuo ang diagram ay napakadali na para sa kanya na itala ang lahat ng ito sa kanyang isipan at tahimik na sinuri. Ang Heaven's Secret Old Man ay nag-aral ng diagram sa loob ng maraming taon at ngayong nakita na niya ang daan palabas ay wala pang ilang araw ay nakagawa na siya ng isang Heaven's Secret Diagram. Ang diagram na ito ay kasing laki ng isang pinto na kalutang sa itaas ng kanyang ulo hugis bilog at dahan-daang umiikot isang tanawing sadyang kahanga-hanga. Ngunit ang diagram na ito ay isa pa lamang magaspang na balangkas at marami pang detalye ang nangangailangan ng pagpapabuti na mangangailangan ng matinding pagod mula sa Heaven's Secret Old Man at gugugol siya ng daan-daang taon o kahit pa 10,000 taon upang maingat na pakinisin ang Heaven's Secret Diagram. Sa sandaling lumitaw ang diagram ay bahagyang tumango ang Heaven's Secret Old Man kay Ming at nakangiting sinabing malaki ang utang na loob niya rito dahil kung hindi ay hindi niya alam kung gaano pa katagal bago ito mabuo. Nanatiling mapagpakumbaba si Ming at sinabing sa karunungan ng nakatatanda ay maaga o huli rin itong matutuklasan ang katotohanan, sa pinakamabilis ay 3 taon at sa pinakamatagal ay 5 taon, at tiyak na makakabalik ito sa tamang landas kaya hindi maaaring ang kininiming ang married. Malakas na tumawa ang Heaven's Secret Old Man at sinabing orihinal na nais niyang gamitin ang diagram upang direktang makapasok sa 7th Realm of Longevity ngunit sa pagbabalik tanaw ay sadyang kamangmangan nito. Sa hinaharap ay kailangan na lamang niyang dahan-daang pakinisin ang diagram at natural na iangat ang kanyang pagsasanay at hindi lamang 8th Realm of Longevity maging ang 9th Realm ay hindi imposible. Sumang-ayon si Ming at sinabing tama ang nakatatanda. Napakaganda ng kalooban ng Heaven's Secret Old Man at sinabi niyang ang Toad Spirit ay hindi kailanman nagpapatalo kaya tiyak na may nais itong kapalit sa pagdala kay Ming upang tulungan siya. Hindi ito itinago ni Ming at tuwirang inihayag ang kanyang pagkakakilanlan at buong siglang inanyayahan ang Heaven's Secret Old Man na lumabas ng kanyang pagtatago at tumulong. Nang marinig na si Ming ang deputy sect leader ng Chi-Tian sect ay natahimik ng matagal ang Heaven's Secret Old Man bago nagsalita at sinabing dapat sana ay mag-focus na lamang siya sa pagpapakinis ng diagram ngunit dahil may utang na loob siya kay Ming ay hindi niya magawang tumanggi. Iminungkahi niyang maaari niyang tulungan si Ming sa loob ng 10 taon at pagkatapos noon ay wala na siyang pagkakautang. Tuwang-tuwa si Ming dahil sa tulong ng isang 6th Realm of Longevity na malakas ay magkakaroon siya ng mas matibay na pundasyon, dapat alalahanin na kahit si Feng Shi ay nasa 5th Realm of Longevity lamang. Sa labas ay naiinip ng naghihintay si Hassan at ang tatlo pa nang biglang bumukas ang espasyo at magkasabay na lumabas si Ming at ang Heaven's Secret Old Man. Agad na nagtanong si Hassan kung nagtagumpay sila. Nakangiting sinabi ni Ming na nagtagumpay ang nakatatanda at pumayag itong lumabas upang tulungan siya. Gulat at puno ng paghanga si Hassan at itinaas ang kanyang hinlalaki at sinabing talagang kahanga-hanga ang deputy sect leader. Nagkatinginan sina Lola Xiong at ang iba pa at sinabing nais nilang tatlo na maglingkod kay Ming ngunit hindi nila alam kung ano ang kanyang kinabukasan. Malamig na suminghal ang Heaven's Secret Old Man at sinabing ano ang karapatan ng mga walang kwentang tulad nila na maglingkod sa deputy sect leader. Ang mga salitang ito ay ikinagulat at ikinagalit ni Lola Xiong, at hindi makapaniwalang nagsalita ang Snake Lord, kahit isang longevity realm na malakas ang nakatatanda ay hindi ito dapat manginsulto ng ganoon. Malamig na sinabi ng Heaven's Secret Old Man na si Hassan ay nasa 3rd Realm of Longevity samantalang sila ay mga hamak na nasa Dharma Heaven Realm lamang kaya ano ang dapat ipagdaramdam. Ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa tatlo. Sa huli ay si Ming ang nagpaluwag ng sitwasyon at nakangiting sinabing nangangailangan siya ng mga tao ngayon at ang tatlo ay may sapat na lakas kaya kung handa silang tumulong ay natural na mabuting-mabuti ito. Nang marinig ito ng Heaven's Secret Old Man ay hindi na siya nagsalita pa at malamig na ngumiti na lamang. Ang magagawa na lamang nina Turtle Boy at ng iba pa ay mapangiting tanggapin ito. Kanina ay inakala nilang hindi karapat-dapat paglingkuran si Ming ngunit ngayon ay malinaw na minamaliit nila ito. Hindi pa sumusuko si Turtle Boy at makapal ang mukhang nagtanong sa Heaven's Secret Old Man, hindi bale nang hamakin sila nito dahil mas mababa ang kanilang lakas ngunit maaari bang sabihin nito kung ano ang kinabukasan ng deputy sect leader?
Muli na namang malamig na tumawa ang Heaven's Secret Old Man at sinabing maging siya ay hindi malinawan sa kanyang kinabukasan kaya ano pa ang masasabi nila. Nagulantang ang Snake Lord at nagtanong kung paano ito nangyari gayong sinasabi nitong kaya nitong malaman ang nakaraan at hinaharap. Ipinaliwanag ng Heaven's Secret Old Man na may kondisyon nito, ang magiging tagumpay ng tao sa hinaharap ay hindi dapat masyadong malayo sa kanyang antas. Kung sa hinaharap ay nasa 9th realm of longevity ito ay maaari pa niyang makita ang landas ngunit kung ito ay magiging isang supreme god ay talagang hindi niya ito makikita. Maging si Ming ay nagulat at nagtanong kung sinasabi ng nakatatanda na maaari siyang pumasok sa eternal realm. Nag-isip ang Heaven's Secret Old Man at sinabing hindi ito tiyak ngunit pakiramdam niyang ang kinabukasan ni Ming ay puno ng mga posibilidad at maaaring tumahak ito ng isang hindi pangkaraniwang landas. Tumibok ang puso ni Ming at sinabing nais niyang lumikha ng isang kakaibang landas ng martial god. Kinumpirma ito ng Heaven's Secret Old Man at agad na mas pinahalagahan si Ming at ipinaliwanag na ang landas ng martial god ay may malaking kinabukasan at kung nais ng sangkatauhan na tumayong matatag sa gitna ng libu-libong lahi ay ito ang dapat nilang tahakin. Sa kanyang pananaw ay ang Confucianism man o ang Immortal Path ay masyadong mahina at malambot at tanging ang Martial Path lamang ang magpapahintulot sa sangkatauhan na mangibabaw sa mundo. Ngunit ang landas na ito ay magiging lubhang mahirap at puno ng panganib. Mahinahong sinabi ni Ming na kailangan ng isang tao na sumubok at handa siyang ibigay ang lahat. Pumalakpak ang Heaven's Secret Old Man sa paghanga at sinabing sa susunod na 10 taon ay buong-buo niyang tutulungan si Ming. Magalang na nagbigay galang si Ming at sinabing labis ang kanyang pasasalamat sa mataas na pagtingin nito. Nang tanungin ng Heaven's Secret Old Man kung ano ang susunod na plano ni Ming ay ipinaliwanag nito ang sitwasyon sa Three Sovereigns Great World. Matapos marinig ito ay sinabi ng Heaven's Secret Old Man na ang pagpunta bilang bihag ang pamumuhay sa ilalim ng iba at ang pagiging kontrolado ng mga ito ay hindi magandang bagay at mayroon siyang ideya upang makalaya si Ming. Agad na nagtanong si Ming kung ano ang mungkahi nito. Ipinaliwanag ng Heaven's Secret Old Man na may alam siyang isang substitution technique na magpapahintulot kay Ming na lumikha ng isang incarnation upang pumalit sa kanya sa hukbo ng Three Sovereigns. Nagtaka si Ming at nagtanong kung hindi ba malalantad ang isang incarnation lamang. Tiniyak ng Heaven's Secret Old Man na may paraan upang putulin ang koneksyon sa pagitan ng orihinal at ng incarnation kaya paano ito matutuklasan ng mga ito. Ngunit ipinaliwanag niyang upang magawa ang lihim na teknik na ito ay kailangang isuko ni Ming ang isang bloodline. Tumibok ang puso ni Ming at sinabing mayroon siyang True Dragon bloodline kaya maaari siyang lumikha ng isang True Dragon incarnation. Labis na nagulat ang Heaven's Secret Old Man at sinabing ang True Dragon bloodline ay isang napakadakilang lahi at isang sayang kung ito ay isusuko. Ngunit hindi ito naging problema para kay Ming at sinabing ayos lamang ito bagaman ang bloodline ay malalim na nakaugnay sa kanyang pagkatao at ang kanyang martial soul ay batay sa Dragon Soul kaya kung ito ay tatanggalin ay mangangailangan siya ng mahabang panahon upang makabawi. Sumang-ayon naman ang Heaven's Secret Old Man at sinabing hindi mahalaga ito basta't hindi maapektuhan ang pundasyon ni Ming ay mainam na itong ihiwalay at ipinaliwanag na ang napakalakas na bloodline na tulad ng True Dragon ay may panandali ang pakinabang ngunit sa katagalan ay hindi ito mabuti. Malalim na sumang-ayon si Ming at sinabing ito ay hindi bloodline ng tao at tiyak na makakaapekto sa kanyang pagsasanay sa hinaharap kaya napagpasyahan niyang ihiwalay ito at lumikha ng isang incarnation. Habang nag-uusap sila ay labis na nagulat sina Hassan at ang iba pa at tila isang malaking sayang na itapon ang True Dragon bloodline. Hindi napigilan ni Hassan na magpayo sinabing ang True Dragon ay ang ikasampung pinakamalakas na lahi at dapat pag-isipan ito ng mabuti ni Ming. Sumagot si Ming na siya ay isang tao at gaano man kadalisay ang dugo ng dragon ay hinding-hindi siya magiging isang tunay na dragon, at kahit na maging isa pa siya ay hindi na siya tao sa puntong ito at ang dragon ay hindi tao gaano man ito kahalaga. Kinamot ni Hassan ang kanyang ulo at sinabing hindi naman masama ang maging dragon. Tinanong siya ni Ming kung bakit siya nag-anyong tao at hindi toad spirit. Natigilan si Hassan at matapos mag-isip ay sinabing noong siya ay nag-anyo ay natural siyang napunta sa direksyong pinakamabuti para sa pagsasanay at hindi niya namalayang naging ganito ang kanyang hitsura. Tumango si Ming at sinabing ito mismo ang punto, nakatala sa mga sinaunang aklat na ang tao ang pinakaangkop at may pinakamalaking potensyal sa lahat ng lahi at kahit ang dragon ay hindi makapapantay. Dahil dito ay bakit niya ipagpapalit ang kanyang pagkatao.
Sinabi ni Hassan na kasalukuyang hindi pa malakas ang sangkatauhan at wala pang super civilization samantalang ang dragon ay mayroon ng sariling super civilization at may higit sa isang supreme god. Mahinahong sinabi ni Ming na ang sangkatauhan ay hindi pa ganap na lumalaki at isa pa lamang sanggol ngunit sa sandaling ito ay maging ganap ay hindi ito magpapahuli sa anumang lahi. Hindi na alam ni Hassan kung paano sasagutin ito at tumahimik na lamang. Nagsalita naman si Lola Xiong at sinabing ang True Dragon Bloodline ay napakahirap makuha at marami ang nagnanais nito kaya isang malaking sayang kung ito ay isusuko at iminungkahing pag-isipan pa ito ni Ming, kahit hindi maging dragon ay maganda pa ring magkaroon ng kapangyarihan nito. Totoo ngang may bahagyang panghihinayang si Ming dahil ang kanyang mga dragon divine ability tulad ng Heavenly Dragon Tyrant Feast paglunok ng ulap at pagbuga ng hamog at Flying Dragon Escape ay pawang napakalakas. Ngunit mahinahon niyang sinabi na ang pagbitaw sa isang bagay ay para sa pagkuha ng mas mahalagang bagay at walang dapat ipagdaramdam. Sinabi ng Heaven's Secret Old Man na may isang bagay siyang dapat malaman ni Ming, ang True Dragon Bloodline ay hindi ordinaryo at upang malagyan ito ay kailangan ng isang napakalakas na katawan. Nagtanong si Ming kung saan makakakuha ng ganoong katawan. Ipinaliwanag ng Heaven's Secret Old Man na ang katawan na ito ay kailangang gawin mula sa 49 na uri ng pambihirang kayamanan bago ibuhos ang True Dragon Bloodline at ang bawat isa sa 49 na ito ay may hindi mabibiling halaga kaya nagtanong kung kaya ito ni Ming. Biglang kinabahan si Ming at nagtanong kung ang substitution technique ay talagang ganito kagastos at kung anong mga pambihirang kayamanan ang kailangan. Sinabi ng Heaven's Secret Old Man na ang una at pinakamahalagang sangkap ay ang tinatawag na Heaven and Earth Fetal Membrane na magsisilbing pundasyon upang malikha ang katawan. Nang marinig ito ni Ming ay bigla niyang naalala ang kanyang karanasan sa Heaven and Earth Placenta kung saan sila ni Ding Wei ng Immortal Temple ay orihinal na nais kumuha ng Heavenly Wheel ngunit umalis ng walang dala at malamang na ang bagay na ito ay may kaugnayan doon. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa Crystal Goddess at ipinatanong sa kalooban ng Xuanshan Great World kung makakakuha sila ng Heaven and Earth Fetal Membrane. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpadala ng mensahe ang Crystal Goddess na ang kalooban ng Xuanshan ay tunay na makapagbibigay nito at sa malaking dami pa. Nang marinig ang tiyak na balita ay nakahinga ng maluwag si Ming dahil pakiramdam niyang ang bagay na ito ay tiyak na napakamahal. Totoo nga bumuntong hininga ang Heaven's Secret Old Man at sinabing ang Heaven and Earth Fetal Membrane ay napakahalaga na kahit siya ay hindi kayang bilhin ito at kahit may pera ay hindi niya alam kung saan ito kukunin. Nakangiting sinabi ni Ming na mayroon siyang Heaven and Earth Fetal Membrane at nagtanong kung mahirap bang hanapin ang natitirang mga sangkap. Tumawa ang Heaven's Secret Old Man at sinabing may kutob na siyang may paraan si Ming at nagkatotoo nga ito. Dahil mayroon na ng pinakamahalagang sangkap ay ang iba ay madali nang bilhin kahit mahal at bilang deputy sect leader ng Chi-Tian sect ay tiyak na hindi ito problema sa pera. Sunod-sunod na tumango si Ming dahil totoo namang hindi siya nagkukulang sa pera ngayon, hindi pa banggitin ang kayamanang nakuha ng Crystal Goddess mula sa Treasure World, ang mga bagay pa lamang na ibinigay sa kanya ni Long Wan ay sapat na para magamit niya. Agad na ibinigay ng Heaven's Secret Old Man ang listahan ng mga sangkap at ipinadala ito kay Ming upang ipahanap. Tiningnan ni Ming ang listahan at nakita niyang ang kabuuang halaga ng mga sangkap ay humigit kumulang 30 bilyong longevity coins o 1,000 trilyong martial god coins. Ang halagang ito ay isang napakalaking bilang para sa ordinaryong tao ngunit para sa kanya ay hindi ito gaanong kalaki. Hindi na siya bumalik pa sa Chi-Tian sect, kumuha muna siya ng ilan mula sa mga kayamanang ibinigay ni Long Wan at ang natitira ay binili niya mula sa Haotian Merit Monument na sadyang napakadali. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa Heaven's Secret Island upang simulan ang paggawa ng katawan. Ang substitution technique ay isang paraan ng paglikha ng incarnation at walang gaanong kakaiba maliban sa napakalaking halaga nito. Upang magawa ito ay kailangan ng maraming mamahaling sangkap para sa katawan na maglalaman ng True Dragon Bloodline. May 3 hakbang sa pagsasanay ng teknik na ito. Una ay ang paggawa ng katawan, pangalawa ay ang pag-extract ng True Dragon Bloodline at paglalagay nito sa katawan at ang ikatlo at pinakamahalaga ay ang pagsasanay ni Ming ng grafting technique upang muling kontrolin ang buhay na katawan na may True Dragon at gawin itong kanyang incarnation. Sa kabutihang palad ay sinanay na ni Ming ang grafting technique noon pa man kaya ang ikatlong hakbang ay mas madali. Ang mas mapanganib ay ang ikalawang hakbang, ang pag-extract ng True Dragon Bloodline mula sa kanyang katawan.
Dapat tandaan na ang kanyang pagsasanay ay laging nakasalalay sa True Dragon Bloodline. Ang kanyang martial soul ay batay sa Dragon Soul at siya ay nagsanay pa ng ilang Dragon Divine ability, kaya kapag tinanggal ang Bloodline ay malaki ang magiging epekto sa kanyang lakas at ito ay kailangang gawin ng dahan-dahan at hindi biglaan. Sa Heaven's Secret Island ay sinimulan ng Heaven's Secret Old Man ang unang hakbang, ang paggawa ng katawan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpadala ang Crystal Goddess ng tao upang ihatid ang Heaven and Earth Fetal Membrane na tila isang malambot na kristal, isang malambot na kumpol, at ito ay inilatag ng Heaven's Secret Old Man sa loob ng isang malaking formation. Pagkatapos ay isa-isa niyang inilagay ang 48 mamahaling sangkap. Sa sumunod na sandali ay ginamit niya ang kanyang malakas na Sixth Realm of Longevity na kapangyarihan upang paandarin ang malaking formation, at biglang nagliyab ang walang hanggang liwanag ng buhay mula rito, isang tanawing yumanig sa langit at lupa. Nagulantang si Hassan at nagtanong kung ang malaking formation na ito ay ang Life Formation. Sumagot ang Heaven's Secret Old Man na may kaunting kaalaman naman ito, ang formation na ito ay iilan lamang sa mundo ang nakakaalam at isa siya sa kanila, at kung wala ang kanyang Sixth Realm of Longevity na lakas ay hindi niya ito kayang paandarin. Puno ng paghanga si Turtle Boy at sinabing ang Heaven's Secret Old Man ay tunay na kahanga-hanga at nagtanong kung ano ang magiging bunga ng napakaraming perang ginastos sa katawan na ito. Tumawa ang Heaven's Secret Old Man at sinabing ang katawan na ito ay magkakaroon ng parehong talento ni Ming bilang isang lower grade Dao body at magkakaroon pa ng isang immortal na katawan. Ang tatlong halimaw ay napasigaw sa gulat nang marinig ang immortal na katawan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Tumango ang Heaven's Secret Old Man at sinabing tama sila, ito ay isang immortal na katawan dahil ang mga mamahaling sangkap na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 trilyong martial god coins kasama ang walang katumbas na halaga ng Heaven and Earth Fetal Membrane ay tiyak na hindi magbubunga ng isang ordinaryong katawan. Hindi napigilan ni Ming na magtanong kung paano gumagana ang immortalidad ng katawan na ito. Mahina hong ipinaliwanag ng Heaven's Secret Old Man na sa simpleng salita ay hindi ito tatabla ng talam, hindi masusunog ng apoy ni malulunod ng tubig, hindi malalapitan ng kasamaan at hindi maaapektuhan ng anumang batas. Ang ordinaryong divine ability at sandata ay hindi makapananakit dito, at inamin pa niyang siya mismo ay naiinggit. Sa pagkakataong ito ay tunay na nagulantang si Ming at halos hindi makapaniwala. Ang pangunahing dahilan kung bakit iminungkahi ng Heaven's Secret Old Man ang paggawa ng substitution ay dahil sa immortal na katawan na ito, at ang pagpunta sa hukbo ng Three Sovereigns ay pangalawa lamang. Ang pagkakaroon ng isang malakas na incarnation ay parang pagkakaroon ng karagdagang buhay at tila may pinaghuhugutan ang kanyang damdamin. Hindi mabilang na henyo sa kasaysayan ang dapat sana ay lumikha ng kasaysayan ng sangkatauhan, ngunit hindi sila nakaligtas ng sapat na katagalan. Kinabahan si Hassan at nagtanong kung nangangahulugan bang si Ming ay walang talo ngayon. Malamig na suminghal ang Heaven's Secret Old Man at sinabing ang pagkakaroon ng immortal na katawan ay hindi nangangahulugang walang talo, kahit gaano pa ka-immortal ang katawan ay wala itong saysay sa harap ng isang longevity realm na malakas. Nahihiyang sinabi ni Hassan na kakaunti lamang naman ang longevity realm at sa buong Tianyuan ay iilan lamang sila at ang deputy sect leader ay hindi pa gaanong mataas ang antas, kaya hindi naman puro longevity realm ang kanyang makakalaban. Sumang-ayon si Ming at sinabing totoo ang sinabi ni Hassan, sa tulong ng immortal na katawan ay mayroon siyang pagkakataong makaligtas, at kung tunay na may longevity realm na aatake sa kanya ay naririto naman sila upang protektahan siya. Tila hindi na nais ng Heaven's Secret Old Man na mag-aksaya ng panahon sa pakikipag-usap kina Hassan at sa iba pa, at sa halip ay nag-focus sa pagpapaandar ng malaking formation. Makalipas ang 3 araw ay unti-unting humupa ang liwanag sa loob ng formation at isang perpekto at makapangyarihang katawan ang lumitaw sa loob nito, tahimik na nakalutang at hindi gumagalaw. Nakangiting sinabi ng Heaven's Secret Old Man na nagtagumpay sila at ang kanyang pamamaraan ng paglikha ng katawan ay nagmula sa sinaunang lihim na tradisyon at tiyak na walang pagkakamali, at ang susunod na hakbang ay ang pag-extract ng True Dragon Bloodline. Pagkatapos ay pinaupo niya si Ming sa ilalim ng immortal na katawan, tahimik at walang iniisip. Sinabi ng Heaven's Secret Old Man na ang pag-extract ng True Dragon Bloodline ay nakasalalay kay Ming mismo, at kung magtatagumpay man siya ay depende sa kanyang kapalaran, bagaman malinaw na may tiwala ito sa kanya. Sa totoo lang ay may ganap na kumpiyansa si Ming dahil mayroon siyang Ruyi Robe na may walang katapusang gamit at kayang madaling ihiwalay ang True Dragon Bloodline, kahit ang dati niyang Divine Spirit Robe ay kaya itong gawin lalo pa ang kasalukuyan niyang Ruyi Robe.
Sa isang pag-iisip niya ay isang espiritual na liwanag ang humiwalay mula sa kanyang katawan at kaluluwa at bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina na halos magpatamba sa kanya. Pagkatapos ay lumipad ang liwanag mula sa kanyang katawan at bumuo ng masalimuot na kadena ng buhay at ito ay mariing ipinasok ng Heaven's Secret Old Man sa bumbunan ng immortal na katawan. Yumanig ang langit at lupa at ang mga dagat sa apat na direksyon at isang malawak na puwersa ang kumulo sa loob ng immortal na katawan naglalabas ng matinding aura ng buhay na pumailan lang sa kalangitan at gumimbal sa buong mundo. Sa maikling panahon ay hindi mabilang na malalakas na nilalang ang naakit ng atensyon. Tila nagulat din ang Heaven's Secret Old Man at mabilis na ginamit ang kanyang walang hanggang divine ability upang sugpuin ang puwersa ng buhay at pinuri ang napakalakas na puwersa ng buhay. Sinabi niyang dapat kumilos agad si Ming upang sakupin ang katawan sa lalong madaling panahon dahil baka may mga taong darating. Kahit labis na nanghina si Ming ay buong-buo niyang pinaandar ang grafting technique at ginamit ang paraan ng pagsakop sa bangkay at madaling nakontrol ang immortal na katawan. Sa sumunod na sandali ay nagkaroon ng mahiwagang koneksyon sa pagitan niya at ng immortal na katawan at sa isang pag-iisip niya ay iminulat nito ang mga mata at tumango sa kanya. Sa puntong ito ay tuluyan ang naging kanyang incarnation ng immortal na katawan. Lubos na nasiyahan ang Heaven's Secret Old Man at ginamit ang kanyang mga daliri na parang patalim upang mariing putulin ang espasyo sa pagitan ni Ming at ng immortal na katawan at sumigaw na pinutol na niya ang koneksyon. Sa isang iglap ay naramdaman ni Ming na nawala ang kanyang koneksyon dito ngunit kapag pinag-isipan niya ito ng malalim ay mayroon pa ring mahinang pakiramdam. Parang ang immortal na katawan ay naging kanyang kakambal may kaugnayang espiritual ngunit hindi na iisang tao. Tumawa ang Heaven's Secret Old Man at sinabing nagtagumpay sila. Tiningnan ni Ming ang immortal na katawan at nagtanong kung sino ito. Bahagyang ngumiti ito at sinabing siya si Long Xiaobai at siya rin si Ming. Hindi napigilan ni Ming na mag-alala at tinanong ang Heaven's Secret Old Man kung paano kung hindi na niya ito makontrol sa hinaharap. Malakas na tumawa ang Heaven's Secret Old Man at sinabing imposible ito, kung ano ang iniisip ni Ming ay ito din ang iniisip nito at hindi kailanman magtataksil ang isang tao sa kanyang sarili. Mariing sinabi ni Ming na hindi niya gagawin ito at sinabi ng Heaven's Secret Old Man na gayon nga, hindi rin ito magtataksil sa sarili nito kaya dapat maging panatag si Ming. Nakahinga ng maluwag si Ming at sinabi sa immortal na katawan na mag-ingat sa pagpunta nito sa hukbo ng Three Sovereigns at tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Sinabi ng Heaven's Secret Old Man na hindi ligtas na manatili dito at dapat na silang umalis. Nag-isip si Ming at sinabi sa kanila na dalhin ang immortal na katawan pabalik sa Chi Tian sect dahil mayroon siyang sariling mga gagawin. Nagtaka ang Heaven's Secret Old Man at nagtanong kung nais ni Ming na sila ang maglingkod sa immortal na deputy sect leader. Tumango si Ming at sinabing ganoon nga. Tulad ng sinabi ng Heaven's Secret Old Man ang immortal na katawan ay maaaring magsanay ng mag-isa at maaaring lumikha ng isang malakas na landas. Ngunit para sa kanya ay marami pa siyang dapat gawin at hindi maginhawa na may mga kasama. Sumang-ayon ang Heaven's Secret Old Man at pagkatapos ay umalis silang lahat mula sa Chi Tian Island at naglaho sa malayo. Hindi rin nagtagal si Ming at nagtungo sa Lingzhou sa Eastern Sea, dahil nanghina siya ay kailangan niyang magpagaling doon ng ilang panahon. Ang lugar na ito ay pinamumunuan ng Crystal Goddess at ito ang punong himpilan ng Hao Tian sect kaya ligtas ito. Ang pinakamahalaga ay nais niyang palaguin pa ang Hao Tian sect upang harapin ang magulong kalagayan ng Tianyuan Continent. Ang totoo ay pinatatakbo niya ang Hao Tian sect upang iligtas ang mga tao ng Tianyuan. Ang Hao Tian sect ay nagbigay ng kondisyon, kapag ginawa lamang niyang pangunahing puwersa ang Hao Tian sect sa Tianyuan saka lamang kikilos ang 8th Great King laban sa Ancient Good Demon God. Sa totoo lang ay hindi naman niya kailangang gawin ito ngunit hindi niya kayang labanan ang kanyang kalooban na nagsasabi sa kanyang sulit ang anumang halaga upang iligtas ang sangkatauhan. Ang immortal na katawan ang pumalit sa kanya bilang si Long Xiaobai at sa wakas ay hindi na niya kailangang mag-alala pa sa pagkakakilanlang ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay inaasam niyang ang immortal na incarnation ay maging tunay na si Long Xiaobai ang anak nina Long Wan-er at Taibai at wala itong pagkakaiba sa namatay na si Long Xiaobai. Mula pa noon ay napakaganda na ng kanyang pakiramdam kina Long Wan-er at Taibai at ayaw niyang madanas nila ang sakit ng pagkawala ng anak. Pagbalik sa Lingzhou ay agad na pumasok si Ming sa saradong pagsasanay at makalipas lamang ang isang buwan ay lumabas siya ng ganap ng gumaling.
Agad niyang ipinatawag sina Crystal Goddess at Xiao Qiang at dahil matagal siyang nawala at hindi gaanong nakialam sa mga gawain ng Haotian sect ay natural na nais niyang magtanong. Ngunit ang kanyang nalaman ay labis na nagpamangha sa kanya, ang Haotian sect ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Mula nang umalis si Ming ay nagsagawa ng malawakang reforma ang Crystal Goddess at ang unang hakbang ay ang pagbuhos ng napakalaking halaga ng pera upang palawakin pa ang Sky Captors. Tulad ng inaasahan ni Ming noon, ang Sky Captors ang magiging pinakabuod ng Haotian sect sa hinaharap dahil ang bawat miyembro nito ay may pusong makatarungan at matatag, isang bagay na hindi kayang pantayan ng ibang organisasyon. Sa nakaraang taon ay nagkagulo ang Tianyuan Continent at labis na naghirap ang mga tao at hindi mabilang na may mabuting kalooban ang nawalan ng tiwala sa imperial na pamahalaan. Sa ganitong kalagayan ay ang paglitaw ng Haotian sect ang nagbigay ng pag-asa sa marami at sunod-sunod silang sumapi. Dagdag pa rito ay ibinuhos ng Crystal Goddess ang kita mula sa Treasure World dito at sa maikling panahon ay nakapag-recruit siya ng napakaraming Sky Captors. Sa kasalukuyan ay mahigit 1 bilyong miyembro na ang Sky Captors at patuloy pa itong mabilis na lumalaki. Ngunit ang pagpapalawak ng Sky Captors ay unang hakbang lamang dahil ang tunay na layunin ng Crystal Goddess ay gamitin ito bilang pundasyon upang magtayo ng isang hukbong may tumpak na kontrol. Ang nais itatag ng Crystal Goddess ay isang hukbo dahil sa panahon ng kaguluhan ay hindi makakatagal ang Haotian sect nang walang malakas na hukbo. Ang magulong panahon ay lumilikha ng mga bayani at sa kasalukuyang kalagayan ay karamihan sa mga tao ay handang sumali sa hukbo, walang sinuman ang nais na maging tupa na pinapatay at ang pagiging sundalo ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon. Ang pinakamahalaga ay hawak niya ang Treasure World at may napakalaking yaman na sapat upang tustusan ang isang hukbong may 10 bilyong sundalo, kaya ang Haotian sect ay may pera, tauhan at tamang panahon, nasa kanila ang langit, lupa at tao, kaya natural lamang na magpunyagi silang lumago. Matapos ang unang pagkabigla ay mabilis na hinangaan ni Ming ang Crystal Goddess at nakangiting sinabing tama ang kanyang desisyon na ipaubaya sa kanya ang pamamahala ng Haotian sect dahil hindi niya magagawang ganoon kalawak. Sinabi ng Crystal Goddess na kung nais ng Haotian sect na pag-isahin ang mundo ay kailangan ng malaking puhunan. Sumang-ayon naman si Ming at sinabing gagawin niya ang anumang desisyon nito at susuportahan niya ito ng buong buo. Hindi napigilan ni Xiao Qiang na magtanong kung nais na namang maging tamad ng kanyang master. Sinabi ni Ming na mayroon siyang gagawin at nang tanungin ni Xiao Qiang kung ano ito ay mahinahong ipinaliwanag ni Ming na personal niyang pamumunuan ang Sky Captors upang isakatuparan ang makalangit na katarungan at puksain ang kasamaan. Hindi sang-ayon si Xiao Qiang at sinabing hindi na kailangan ni Ming na gawin ito at maaari na itong ipaubaya sa Sky Captors. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing ginagawa lamang niya ang nais niyang gawin at ang paggawa nito ay isang uri rin ng pagpapanday ng puso. Sinabi ng Crystal Goddess na may sariling plano si Ming at hindi dapat manghimasok si Xiao Qiang. Tumalon si Xiao Qiang at nagtanong kung bakit ito panghihimasok, gayong nag-aalala lamang siya sa kanyang master. Pinigilan sila ni Ming at sinabing ang mga panlabas na gawain ay ipinauubaya sa Crystal Goddess at si Xiao Qiang ay dapat mag-focus sa kanyang pagsasanay sa mga panahong ito dahil kahit ang kanyang lakas sa ikalawang antas ng Dharma Heaven Realm ay hindi mahina ay napakalayo pa nito sa Longevity Realm, kaya hindi siya dapat magpabaya. Alam ni Xiao Qiang na para sa kanyang kabutihan ito at sumang-ayon na lamang. Ang lahat ng gawain ng Haotian sect ay ipinaubaya sa Crystal Goddess at mapayapang sinimulan ni Ming ang kanyang plano kasama ang mga pinuno ng Sky Captors. May sarili siyang plano para sa Sky Captors at ang ideyang ito ay sumagi sa kanyang isipan mula pa nang umalis siya sa Book Mountain Realm. Nais niyang ipalaganap ang pamana na natanggap niya mula sa Hall of Longevity sa loob ng Sky Captors kahit sa limitadong paraan. Pipili siya ng ilang may talento at tuturuan sila ng Confucian technique at ang mga Sky Captors na ito ay bubuo ng isang hiwalay na estado na tatawaging Confucian state. Kung magiging maayos ang lahat ay sunod-sunod din niyang ipapakilala ang Immortal Technique, Buddhist Technique at iba pang 24 na sibilisasyon sa Sky Captors upang magtatag ng Buddhist State, Immortal State, Shaman State at iba pa, at sa huli ay bubuo ng isang tanawin ng pagtatalo-talo ng 100 paaralan ng pag-iisip. Sa Sky Captor Hall ay sinalubong siya ng Hall Leader na si Duan Gongming at ng kanyang mga tauhan. Si Duan Gongming ay ibang-iba na sa dati, kahit ang kanyang antas ay nasa martial arts saint pa lamang, ang kanyang kilos ng isang general na mahinahong namumuno ay hindi kayang pantayan ng kahit isang martial god.
Magalang na bumati ang lahat sa deputy sect leader at bahagyang tumango si Ming at sinabing tumayo na sila. Ang mga naroroon ay ang mga pangunahing tauhan ng Sky Captor Hall, bukod kay Duan Gangming ay may ilang dosenang pangunahing miyembro, ang ilan ay martial god at ang iba ay deity pawang may lakas na hindi dapat maliitin. Ngunit ang lahat ay lubhang magalang kay Duan Gangming, isang malinaw na tanda ng kanyang kakayahang mamuno. Pinuri sila ni Ming at sinabing napakaganda ng kanilang ginawa sa mga panahong ito at siya ay labis na nasisiyahan at ang kanyang pagdating ngayon ay upang makipagtulungan sa kanila ng balikatan upang gawing pinakamalakas na puwersa ang Sky Captors sa Hao Tian sect at sa buong Tianyuan. Tiningnan niya ang lahat at nagtanong kung alam ba nila kung ano ang tungkulin ng Sky Captors. Sabay-sabay na sumagot ang lahat na ito ay ang pagpaparusa sa kasamaan, pagtatanggol sa naaapi at pagsasakatuparan ng makalangit na katarungan. Tumango si Ming at sinabing tama ito, ang dahilan kung bakit sila naging Sky Captors ay hindi para sa katanyagan, kayamanan o kinabukasan, kundi dahil hindi nila kayang makitang inaapi ang mabubuti at malayang namumuhay ang mas asama at nais nilang gamitin ang kanilang lakas upang baguhin ang mundo. Natahimik ang buong bulwagan at ang lahat ng mata ay nakatuon kay Ming na nakadama ng malalim na koneksyon sa kanyang puso. Muli siyang nagtanong, kung balang araw ay magkakaroon sila ng malaking kapangyarihan at lakas, mananatili ba silang tapat sa kanilang orihinal na layunin at paninindigan? Malakas na sumagot ang lahat na oo. Sinabi ni Ming na kung kaya nilang gawin ito ay maupo sila at pakinggan ang kanyang pagpapahayag ng banal na aral. Walang nakakaalam kung ano ito, ngunit lahat ay naupo ng matiwasay at tahimik na nakinig. Sa malakas na tinig ay sinimulang bigkasan ni Ming ang mga salita, ang sangkatauhan ay pagmamahal at ang pagmamahal sa pamilya ang pinakamahalaga. Ang katarungan ay pagiging angkop at ang paggalang sa marurunong ang pinakamahalaga. Ang pagkakaiba sa pagmamahal at ang antas ng paggalang ay siyang pinagmumulan ng ritual. Ang kanyang mga salita ay mula sa pang-araw-araw na turo ni Fuzzy, isa-isang binigkas. Pumasok ito sa mga tainga ng lahat at karamihan ay nakikinig ng may konsentrasyon, ngunit walang espesyal na reaksyon. May 2 o 3 lamang na nagliwanag ang mukha, tila may nakita silang napakagandang bagay na hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Pagkaraan ng 1 oras na pagpapahayag ay biglang may isang martial arts saint sa karamihan na sumayaw at umiyak sa galak, lumuhod sa harap ni Ming at malakas na nagmakaawa na makita ang Great Sage. Itinigil ni Ming ang kanyang pagpapahayag at nakangiting sinabing ang Great Sage ay naroroon mismo at iniabot ang 10 klasikong Confucian at sinabing kung may karunungan ito ay makikita nito ang Sage sa loob ng mga aklat. Tuwang-tuwa itong lumuhod at tinanggap ang mga aklat ng may labis na paggalang. Nagtanong si Ming kung ano ang pangalan nito at sumagot itong si Zhao Shui. Sinabi ni Ming na ipagkakaloob niya rito ang klasikong Confucian at mula ngayon ay siya na ang dakilang guro ng Confucianism sa Tianyuan na magtuturo sa mundo at magpapalaganap ng kabutihan, katarungan, ritual at pananampalataya at magpapalawak ng Confucianism. Buong luha itong sumagot at tinanggap ang utos. Pagkatapos ay itinalaga ni Ming si Zhao Shui bilang deputy hall leader ng Sky Captors at hinaharap na pinuno ng Confucian State. May 2 pang tao sa karamihan ang nagnais na sumunod sa kanya at mag-aral ng Confucianism upang magtatag ng Confucian State at magturo sa mundo. Matapos gawin ito ay napakaganda ng pakiramdam ni Ming at naisip niyang bilang isang miyembro ng Sky Captors ay kailangan niyang gumawa ng konkretong bagay upang maging tunay na kasiya siya. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa Merit Monument at hiniling na maglabas ito ng isang listahan ng mga pinakamasasamang tao sa Tianyuan na ang mga pinakamabigat na kasalanan ay ililista. Pagkatapos ay isa-isa silang haharapin ng Sky Captors at tatanggap ng kanilang parusa. Sa sandaling naisip niya ito ay nagbago ang Merit Monument at lumitaw ang isang listahan, ang Evil List. Lumabas ang lahat upang makita ang Evil List at ang listahan ay may 1,000 tao pawang mga pinakamalubhang kriminal. Ang nasa ika-1,000 pwesto ay si Tian Boguang, ang pinuno ng 100 Flower Sect, isang malaking masamang tao na nagdudulot ng kaguluhan sa isang region. Ngunit siya ay isang First Realm Dharma Heaven deity na may malakas na kapangyarihan at ang kanyang sekta ay puno ng mga master, 3 martial god, 12 martial arts saint at mahigit 100 supreme master at martial dominator. Kasabay nito ay lumitaw ang listahang ito sa Merit Monument ng bawat Sky Captor at nang makita ang mga pangalan ng mga puno ng kasalanan ay nag-alab ang kanilang puso sa pagnanais na personal silang patayin.
Ipinaliwanag ni Ming na karamihan sa listahan ay mga deity at ang unang hakbang ng Sky Captors sa pagsasakatuparan ng makalangit na katarungan ay magsimula sa 1,000 ito at ang una nilang target ay ang pinuno ng Hundred Flower Sect. Inutusan niya si Hall Leader Duan na imbestigahan ang pinagmulan ng sekta kung ilan ang kanilang master at kung anong mga kasamaan ang kanilang ginawa at tiyaking malinaw ang lahat. Agad na tinanggap ni Duan Gangming ang utos at pinaandar ang malawak na makina ng Sky Captors at sunod-sunod na ipinadala ang mga utos upang simulan ang imbestigasyon. Habang isinasagawa ang imbestigasyon ay hindi rin nagpahinga si Ming at patuloy na pinatatag ang kanyang Manifest Saint Martial Soul habang sinusubukang pumasok sa susunod na antas, ang Dharma Martial Soul. Ang Dharma Martial Soul ay may kakayahang umunawa sa kalikasan at bihasa sa mga mahiwagang sining kaya tinatawag silang mga mage. Sa buong kasaysayan ay kakaunti lamang ang nakamit nito at si Ming ay isa lamang ang nakita, si Jinuo na bagong pasok pa lamang at malayo pa sa ganap na antas. Bawat yugto ng pagsasanay ay may pinakasukdulan at sa antas ng Martial Dominator ang sukdulan ay ang Dharma Martial Soul na kapag nabuo ay kikilabutan ang mga multo at hahangaan ng mga Diyos. Ngunit napakahirap nitong makamit at si Ming ay hindi pa makatuklas ng landas, hindi alam kung saan magsisimula. Kaya sa kasalukuyan ay nag-focus muna siya sa pagpapatatag ng kanyang Manifest Saint Martial Soul. Mayroon siyang 6 na malalakas na Manifest Saint Martial Soul at ang kanyang layunin ngayon ay lalo pang pahusayin ang mga ito lalo na ang mga may malakas na kapangyarihan tulad ng Divine Punishment Sword Array na naglalaman ng Talisman Formation Martial Soul. Ang Divine Punishment Sword Array ay naabot na niya ang ika-5 antas at ito ay binubuo ng 4 na sword technique, Divine Punishment Sword, God Trapping Sword, God Slaughtering Sword at God Exterminating Sword. Nang ang 4 ay naging isa ay higit pa sa doble ang lakas nito at sa bawat pag-angat ng antas ay 3 ulit ang paglaki ng kapangyarihan, isang walang kapantay na sining ng pagpatay. Naisip ni Ming na kung maangat niya ang Divine Punishment Sword Array sa ika-6 na antas ay madali niyang mapapatay si Tian Boguang gamit ang 4 na divine level na espada kaya nag-focus siya sa pagsasanay nito. Ngunit napakataas ng pangangailangan ng ika-6 na antas at hindi niya ito malampasan, pakiramdam niya ay may kulang. Pagkaraan ng 2 araw ay ginamit na niya ang 8-element calculation formation upang suriin ang Divine Punishment Sword Array, umaasang makikita niya ang susi. Sa kanyang pagsusuri ay natuklasan niyang ang ika-6 na antas ay maaari lamang makamit sa yugto ng Dharma Martial Soul o kapag siya ay naging isang martial arts saint. Napagtanto ni Ming na hindi niya maiiwasan ang Dharma Martial Soul, ngunit paano niya ito makakamit, at sa sandaling ito ay bumagsak siya sa malalim na pag-iisip.